Hi guys! So, yan, long time no upload. So, almost 1 year din ako nawala dito sa YouTube kasi nagbakasyon kami. So, nagpunta kami Canada kaya hindi ako nakapag-fishing dito sa Pilipinas, pero at least sa Canada nakapag-fishing naman ako kahit paano. Tsaka, actually nakagawa din ako ng isang video kahit paano at nakapag-kayak din ako doon. So, dun sa video nga pala, nabanggit ko dun na pag uwi namin dito sa Pilipinas is mag-update na ako ng kayak. At bibili ako ng 2-seater kayak kasi nga yun na yung plano ko na para may ibang makasama sa pag-fishing. So, yun nga, since nandito na kami, 3 weeks ago, naghanap na ako sa Alibaba ng kayak na gusto ko. So, naghanap ako sa ibang supplier ng kayak na gusto kong kulay tsaka yung design. Pero dun pa rin ako sa same supplier ko nakabili ng kayak. So, and then last night nag-chat na yung supplier ko, yung shipping provider ko na dumating na yung kayak dito sa Pilipinas. So, pick up na nila by tomorrow yung kayak. So, ang problema kasi hindi ko mapipick up yung kayak kasi wala akong carrier ngayon. So, ang gagawin ko pa, baka palalamog ko na lang bukas ng umaga. So, at least makakasave ako ng gas tsaka pagod and then time. So, ayun, nag-video lang ako kasi nakaka-excite kasi nadating na yung bago natin kayak. So, regarding naman dun sa lumang kayak, ang plano ko sana i-keep yon, kaso lang parang hindi na practical siyang i-keep kasi masikip yung garage namin, hindi naman kasi ganun kalaki yung garage ko. So gusto ko sana i-keep pero nag-decide ako na ibebenta ko na lang. So ayun lang, magbibideo ako bukas kung paano ko i-unbox yung kayak, tapos itatry ko i-discuss yung mga features na kasama doon sa kayak. Okay? Yan lang. Yan guys, ito na yung kayak natin. Ayan. Bali nagrent ako ng L3 kasi doon lang kasya yung kayak. So ito na, papasok na lang natin. Wait lang. Atas pa? Atas? Okay, okay lang. Ayun na, pinubuhat na nila. Boss, ito lang. Ano siya pang? Kaya. Okay, so ito na yung kayak natin. Laki. So kayak lang siya guys, walang accessory. Yan yung gitna, tapos yung dalawa sa ilalim, yung dulo at saka yung unahan. So tapos ito yung pedal niya, dalawa. Yan, lapad. Tapos ito yung ito lang yung luma ko, tapos ito yung bagong laki niya. Yan, so
Ito ay 14 feet modular kayak 2-seater. So, yan, unbox na natin para makita natin. Daddy, I put it in the front. Okay. I just put it like this. Now it's a cool monster truck. Oh, let's okay. Daddy, did you want your cool monster truck? I will buy it, Daddy. Bigat pala. So ayan guys, ito na, na-unbox ko na yung kayak natin. Ayan, so ang ganda. Tapos ang lapad niya, yun nga lang, ang bigat. Ayan yung ganun yung itsura niya pag naka one piece setup. Tapos yung 2-seater, ito, ilalagay lang sa gitna para maging 2-seater. So yun, bali maglilinis muna ako kasi natambakan ako ng mga box, tapos tsaka ako i-discuss ko ano yung mga features nito. Okay, ayan guys. Bigat. So ayun na, yung bago nating kayak. So ang lapad niya, ito yung ano, ito, compare dito sa luma ko. So ayun yung wait lang, teka, ikakabit ko muna ito para makita natin kung gaano siya kahaba. Wait lang. Okay guys, ito na. So ayan, ang ating 2-seater modular kayak from Alibaba. Medyo ano lang siya guys, ang haba niya kasi ano to, 14 feet, tapos 36 inches. 36 pa, 37 inches yung lapad. Mukhang hindi ko na kailangan ng ano dito, ng stabilizer. So tingnan natin. Pero pag naka single siya, yun lang yung isip ko kasi medyo maliit siya, 9 feet lang, unlike dun sa ginagamit ko 12 feet, pero hindi ganun kalapad. Pero ito 9 feet siya pag naka single mode. So ayun, ano ba, start tayo dito sa unahan. Are you okay? Bali meron ditong storage. Malaki yung storage niya dito, halos sakto na yung buong lapad ng kayak. Ang problema, tingin ko,
is malapad siya pero parang hindi siya ganun kalalim. Ayan, ganun lang siya kalalim. Plano ko sana kasi lalagyan ko ng ano to, battery. Pero I think hindi nakakayanin dito. So, change plan na lang ako dito. And then dito naman yung hatch nya, yung cover, maganda, kapal. Tapos sure na hindi papasukan to ng tubig kasi nasa loob to. Ayan. So okay. Next, yung pedal pala ito. Hindi ko pa binubuksan kasi pareho lang naman nung sa pedal ko to, kasi ganun lang din naman yung pedal na ginagamit nila. Yung pedal ko nandun, naka ano, sabit. So same lang. Maganda yung ano nila, non-slip mat nila. Isa pang iniisip ko dito is itong rail na gagamitin ko sana lagay ng trolling motor. Akala ko kasi hanggang dito siya. Kasi parang dun sa nakikita ko parang dito ko kakailanganin ng ano, parang horizontal bar. Walang kabitan para may lagay yung trolling motor dito sa gitna. Pero since malayo nga siya dito, modify na lang ulit natin, DIY na lang ulit. Tapos yung lock nya, ganda yung quality ng lock, ang kapal, tapos stainless. Ayan. And then ayan, meron din sa ano, sa palisa sa ibabaw, tapos meron din dito sa ano, sa ilalim, pero hindi ko pa nilock, bigat kasi. Ayan. Same lang naman, may rod holder magkabila. Ito yung nasa middle part na. Tapos yung rudder nya, iba na yung rudder nya guys, hindi katulad dun sa old kayak ko, kasi ito yung nasa ibabaw. Ayaw, ayan. So ayan, hindi katulad nung nasa old kayak ko na nandito sa ilalim. So okay lang naman, at least matatry ko yung ganyan. So nakataas lang siya kasi baka mabalik, pero meron niyang string dito connected para maibaba mo yung yan, maibaba mo yung rudder. So tuloy mo lang yan. Yan, mababa na yung rudder. Yan. So, pag gusto mong itaas yung rudder, hilahin mo lang to. Tapos ganun, lock mo lang ganun. So yun. Tapos yung storage nya, yun lang din yung isa kong pinag-iisipan dito, kasi unlike dun sa ano, old kayak ko, madami yung storage. Ito, bali isa sa harap, tapos isa lang dito sa likod. Ito lang. Ito. So wala palang basket to, pero ayun, yun lang yung storage nito. So talagang kaya kakailanganin ko ng isa pang storage para dito. Yung control nya, other control, same lang din. Lang, hirap yung focus nitong camera. Pag nakababa yan, siya yung magliliko.
Tapos ayan o, compare dun sa ano, dun sa luma, ang haba niya. So ayun, yan lang. Go to next video, i-build test na natin. Since wala pa ako makakasama, yung solo mode muna. Tsaka ang bigat kasi, mahirap mag-assemble pag walang kasama. Ayun pa pala guys, update ko lang para dun sa mga additional accessories ng kayak. So nung nasa Canada kami, mas mura kasi dun yung mga fishing accessories, kaya doon ako bumili. So actually bumili na ako ng trolling motor, pero hindi pa dumadating. So ngayon, ang dala ko lang pag uwi namin is itong una, itong Yak Attack na crate. So ang size nito is 13 by 13. Yan. So nilagyan ko lang ng ano, cover. Yan. So okay naman siya. Ang kapal nung plastic niya, tapos yan, may rod holder sa magkabilang gilid. Meron pa siya, sana siya dito, kasi lang hindi siya kasya kasi bumabangga dito sa kayak. Yan. So ito yung ano, mount ng kayak, trolling motor. Hindi pa kasi dumadating, so hindi ko pa nasa-set up. Tapos next ito, Yak Attack din, track pack, pero ginawa ko siyang 12 volts battery pack. So ayan, DIY ko na lang. Yan, ito. Yan, may voltmeter, may switch, tapos ito para sa trolling motor, at saka sa fish finder pala. Tapos ito, wala pa akong paglalagyan nito pero naisip ko dito ano, ilaw, kasi baka pag night fishing. And then ito, USB port type C at saka USB 3.0 and voltmeter, and may switch din. And then yung sa battery naman, LiPo4 battery 4S 1P yung config para makakakuha ng ano, 12 volts. So ang gamit kong battery dito is 650. Ilan ba ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tapos ayan, mga wirings, ako na lang gumawa lahat nito, pero mukha namang ano, gumagana naman siya. Tapos dinamihan ko lahat ng circuit, nilagyan ko ng fuse para safe. Ayun, isa pa sa mga accessories na nabili ko is yung fish finder, kaso nasa loob hindi ko mapakita. Pero tsaka ko na lang ipapakita pag ano, naayos ko na, kasi yan nga ang problema. Dito sinet up ko tong luma kong kayak, pero dumating na to agad. Balo kasi gamitin muna to, pero nonsense na, para ano, useless na para set upan tong lumang kayak. Kaya tatanggalin ko yung mga nilagay kong accessories, lilipat ko na lang dito sa ano, sa bago. So ayun, ano pa ba? Ayun, mag-update na lang ulit ako pag na-field test ko na. Medyo ano pa kasi, masama pa yung panahon ngayon. So bali ang gagawin ko, ililipat ko muna itong mga accessories ko dito sa bago. Tapos I think yung trolling motor dumating na rin pero hindi ko pa nakukuha. So titingnan ko para mailagay ko na rin dito.
Yung trolling motor kasi isa lang. So, pag naka-tandem, naka 2-seater mode, siguro dito ko na lang ilalagay sa unahan. Tapos yung sa pangalawang upuan dito, pedal na lang. Yung battery, hiyok na itong battery. Wala pang paglalagyan pero sana mag-fit siya dito sa likod. Try ko na lang. 2,000 years later. Hey guys, so ayan. Tapos na mag-set up ng kayak. Hindi ko na natapos kahapon kasi gabi na. So ito, ito. So ayan, medyo lang talaga. Naliliitan ako, medyo maikli. Tapos ayun yung middle part niya, hindi ko lang nilagay kasi hindi ko naman masyadong gagamitin yan. So ayan. Ayan yung box. So start tayo dito. So ito nga pala yung yung trolling motor na binili ko. So Minn Kota Enduromax 46 LB. Pero wala pa akong battery para dito kaya hindi ko pa natatry. So ang kagandaan nitong Enduramax kasi variable speed to, yung parang wala siyang counter, walang lock. Yung iba kasi yung Endura version lang, yung hindi Enduramax, yung nakalagay lang dito is 1 to 5 speed. So mamimili ka lang dun sa speed na yun. So ang kaibahan nito, pwedeng variable speed, yung paunti-unti hanggang makuha mo yung gusto mong speed. Mas tipid siya sa battery, the same time mas makokontrol mo kung gaano kabilis. Tapos itong wire niya, hindi pa ako sure kung saan ko papadaanin yung battery, pero yung battery hindi ko pa alam kung saan ko papadaanin tong wire, pero yung battery yung ko ilalagay sa likod sa crate. So wala pa akong battery, medyo mahal kasi yung lithium na na 12 volts. So ayun, dito naman sa wire management, hindi pa ako satisfy kasi medyo magulo. Pero initially talagang yan yung plano ko, na dito ilagay yung battery at saka yung mga device. And then nandito yung mount. Nilagay ko dito yung trolling motor mount. Nakatornilyo siya. Ginamit ko yung tornilyo ng pang lock sa pedal. Mukhang stable naman siya. Ayusin ko pa yung wire nito kasi medyo magulo. So tapos dito, ito yung pole ng camera 360. Hindi ko maisip kung saan ko ilalagay. Ang ginawa ko, inipit ko lang siya dito. Ang tibay niya. Basta sisikipan mo lang to. Ayan. Ayan, 360. Tapos ayun yung battery. Diyan ko nilagay. Tapos dito, merong mount dito. Pero wala pa akong paglalagyan. Ayan. Yung battery nandito. Tapos yung wire papunta sa device dito sa kabila. Ayan, medyo magulo pa din. So dito naman sa kabila, upo lang ako. Dito kasi, ayan, kung nagtataka kayo bakit may tablet dyan, inano ko lang siya kasi lang to, mumurahing tablet lang to, siguro mga nasa 2,500. So ang ginawa ko dyan, in-installan ko ng Navionics. So dedicated to para sa Navionics lang, kasi pag dito ko display yung mapping, meron naman dito
Pero maliit kasi. Pagkasama yung ibang ano, pagkasama yung ibang features kasi maliit siya. Ayan. So maganda dito sa tablet. So ginawa ko dito, nasira yung mount kasi nung tablet. Nakaipit lang yan eh. Dito. Ngayon yung sa tablet, tapos dito yung sa fish finder. Pinagtabi ko na lang sila para mas madaling tingnan. Yan, hindi naman siya mukhang masikip kasi siguro masikip siya pag ano, pag pedal yung ginamit ko. Pero since trolling motor naman to, okay lang siguro kasi hindi naman ako magpe-pedal. So itong ano, itong trolling motor, ang problema ko dito, wait lang, ay teka, tanggalin ko itong ano. Ayan, pag ibababa yung trolling motor, kailangan ko pang i-adjust yung height. Kasi pag nakaganto lang, ang mangyayari. Ayan, babara yung ano, babara yung propeller. So, kasya naman siya, pero saktuhan lang. May sabit ng konti, pero lumalampas naman. So, yan yung problema. So, kailangan, pag ibababa ko, itong so, kailangan ko siyang i-adjust dito. Ayan, ganyan. Tapos, oops, wait lang. Madulas. Ayan. Mababa. Tapos, unti-unti siyang bababa. Ganun. Ayan, ayan. Ayan yung issue dyan. Medyo masikip. Pero, tanggalin ko na lang yung ano. Ayan. Tapos, pag nababa na, pag pumasok na, ayan, tsaka ko na lang siya i-adjust dito. Pag nasa baba na. Ayan. Ito kasi, itong nakalagay sa, actually ito, itong sumasabit na to. Wait lang, balik ko lang. Wait lang, ihigpitan ko lang to. Ayan. Ito kasing nakalagay na to sa propeller. Itong sumasabit. Ano to eh, lagayan to nung transducer. Dito ko dapat ilalagay. Pero kahapon nung nagse-setup ako, pagtingin ko sa ilalim, meron palang lagayan ng transducer yung kayak. Pero yung wire, dito siya pinapadaan. Yan. Pero dito sa ilalim, hindi ko lang mapakita kasi nakalagay sa ano, baba. Pero meron siyang ano dito sa ilalim ng kayak, may mount talaga. Para siyang may ganito. May ganito siya sa ilalim, may kabitan ng transducer. So yun na lang yung ginamit ko. Hindi ko kasi alam na mayroong ganun. So yun, mas okay. Yun nga lang ito. Posibleng daanan din ng tubig. So gagawan ko pa ito ng ano, DIY para matakpan. Kasi hindi na pwede ito. Yung gantong takip. Kasi may wire na. Siguro itong takip na to, kung kaya siya butasan dito, butasan ko na lang para makadaan yung wire. Ayun, tapos wala naman kasi itong ano, ibang special feature talaga. Itong upuan, ito yung hindi ko ginamit yung bago na kasama dito sa kayak. Ito yung luma kasi mas gusto ko to, mas mataas siya. At the same time 360 kasi to, pwede mong umikot para mas ano, mas convenient siya.
gamitin. Mas madali. Tapos dito sa likod, naglagay ako ng mga ano. Dito muna ito, naglagay ako ng rod holder dito. Gagamitin ko ito for trolling. So dito ako maglalagay ng fishing rod. Dalawa yan. Magkabila. And then dito, ito walang kasamang mga bungee cord. So ito yung sa luma, kinuha ko din. Ito, itong anong tawag dito? Itong mga sabitan na to, wala din siyang kasama. So kinuha ko din ito doon sa lumang kayak. So ayan. And then ito talaga ang dito ko kinabahan kasi binutas ko to yun, matatanggal binutas ko kasi yan para magkabit lang ng sabitan dito kasi walang pwersa yung yung bungee pag nakalagay na yung crate. Ito kasi yung bungee, ang purpose kasi nito pang stable nitong crate. Ano ba ito? May mga kasi to, may mga pansabit to para ma-hold yung crate, ma-force pababa or para hindi siya masyadong magalaw kasi nakapatong lang to. So yun ang purpose nitong bungee na to. So ayun, nilagyan ko pa ng sabitan dito kasi kailangan may pwersa dito sa unahan. Ito wala namang problema. Tsaka ito pala, ayoko na kasing magbutas nakakabahan ako baka masira. So dapat kasi ito tulad nito maluwag, dapat kasi ang force na nandito, sabit dapat siya dito pababa. Kaso lang ayaw pa muna magbutas ng madami kasi baka magka-problema. So ang ginawa ko dito ko siya sinabit sa lagayan ng lagayan ng rudder. Okay naman, hindi naman siya magkakaroon ng issue dyan kasi nakasabit lang naman yan. Tapos ito nakatusok lang to dito sa ilalim. Ayan, nakatusok lang. So dun sa rubber na nakasabit, hindi siya magiging problema dito. Ayan. So ayan, yan lang naman yung setup dito kasi wala naman kailangan baguhin. May nakagandaan dito sa kayak na to. Ganda siya, malapad, tapos ayan, meron ng may cup holder na dito. Cup holder, tapos ito lagayan yata ito ng lures. Tapos ito pa yung mga hindi ko napakita. May mga mount na siya. Ito kasi nilalagyan ng mga trolling motor. May nilalagay na bracket dito, tapos kabitan ng trolling motor. Para sa mga trolling motor na may remote. Same dito sa likod, meron din. Ayun, yun lang. Wala namang special. Pero so far okay naman, wala akong nakikita magiging problema. Malalaman natin kasi itatry ko na to sa by next week pa siguro. Ito pala, maglalagay pa ako dito ng mga water. Lalagyan ko ito ng case, waterproof case, para hindi mabasa yung charger. And then pati ito, para make sure lang, yan, lalagyan ko. Siguro babalutan ko na lang ng plastic. Ayun, yun lang. Parang excited na ako i-try ito.
by next week kasi medyo pangit na yung panahon, umuulan pa nga ngayon, masyadong hindi pa ako pinagbibigyan ng panahon para itry itong kayak. Pero sana hindi magkaroon ng problema. Okay, yung next video natin ano na lang, field test para sa kayak. Okay, yun lang. One eternity later. Ayan, so nandito tayo ngayon sa isang spot namin sa Batangas, dito sa Laia, Batangas, para i-try sana yung kayak. Kasi ang problema, medyo maulan. Ayan, malakas ang ulan. Tapos medyo makulimlim. Tsaka kasi sa forecast parang hindi ko napansin na yata maulan ngayon. Chinek ko lang kasi yung yung hangin. So kalmado ngayon, yun nga lang ang problema, maulan. So hindi naman ganun kalakas. Tsaka may ano naman, may raincoat naman ako kung sakaling ano. Wala, nandito na eh. Tingnan natin kung may ano. Pwede na siguro. Medyo madilim nga lang yung dagat. Pero pwede na yan. At least hindi maalon. Kasi mas delikado yung maalon kaysa maulan. So yan. Pwede na yan. Mag-set up na ako kahit umuulan. Siguro hindi naman siguro lalakas na parang bagyo ito mamaya. Hindi pa hindi. Ang ganda sana oh. Hindi na. Set up muna ako. Tutuloy ko na to. Nandito na eh. Sayang naman. Malakas ang hangin. Lakas ng alon. Hindi ko na ito gagamitin. Baka mapasak. Ito.
Lakas! Tingnan natin tong ano. Ito kasi nagpapayak eh. Lalo yung mga natin. Lagay ito. Okay. Set up muna tayo. Durog ang set up. Mabigat masyado dito sa likod. Nakakapag-taking ako nito. Okay. So far so good. So, ito muna, tatesting ko muna itong ano, motor kung okay. Okay naman. Kahit maano, no, nakakasabay siya. Yan lang talaga yung problema ko, yung ano, yung battery, yung problema. Ito, taas ang ano. Bali mo lang din. Basta natin. Cellphone ko, basta natin. Lakas, bilis. Nakasabay din sa ano, sa halo. Pagalan lang natin. So
far so good. Yung likod napupuno ng tubig kasi pupuno ng tubig kasi mabigat yung likod dahil dun sa battery. Baka hindi na ako makapag-fishing nito. Okay lang kasi tinatry lang naman natin yung battery. I mean yung kayak. First cast of 2025. Okay. Kailangan dito may stabilizer. Ang baba nung likod. Fish on. Nice. First fish. Maya. First fish of the day. Hindi tayo sito. Hindi pala nakalak.
testing na yung kayak. Ang problema, hindi nakisama yung panahon. Parang bumagyo. Hindi naman bumagyo pero sobrang biglang lumakas yung hangin tsaka yung alon, kaya nag-decide ako na next time na lang i-try. Actually, ang plan ko ngayon is mag-overnight sana ako dun sa spot. Kaso lang, yun yung pangit yung pangit yung panahon, kaya next time na lang, may next time pa naman. Pero so far naman okay yung okay yung kayak. Parang may mga ilang issue lang ako na nakita. Tulad nung medyo mababa yung sa back part ng kayak. Parang medyo nakalubog siya. Hindi ko alam kung dahil dun sa battery kasi mabigat. Parang hindi siya pantay sa tubig. Nakalubog yung likod. Tapos nakataas yung harap. Hindi ko alam kung pero baka dun sa battery lang kasi ang bigat nung dala kong battery. Wala pa kasi yung in-order kong battery. So ang ginamit kong battery, lead acid. Kaya medyo mabigat. Tsaka ang dami ko ding dalang lure accessories dun sa likod. So ayun, so far naman okay lang. Tsaka yung dun yun ang sa ko nagustuhan yung trolling motor. Laki ng game changer talaga yung naka-trolling motor. Very convenient, tsaka madaling gamitin. Relax ka lang pag naka-trolling motor ka, like pag nagpe-pedal ka. Yun nga lang, syempre wala ka ng exercise kasi wala na yung trolling motor, wala na yung pedal pero okay lang. Actually dinala ko din yung pedal kasi nagpe-pedal din ako dapat. Yun nga, lumakas yung ulan, lumakas yung hangin tsaka alon, kaya hindi ko na nagamit. So ayun, okay yung sulit naman yung binili nating kayak. At mukhang tatagal naman siya. Okay, yun lang. Siguro mga after 1 month tsaka na ako magbibideo ng mga review. After 1 month na lang kasi masyado pang kumbaga ginagamay ko pa yung kayak. Okay, yun lang. Thanks. Hi guys. So ayun, epic fail yung field test natin kasi hindi nakisama yung panahon. So hindi naman talaga dapat magkayak ng ganung klaseng condition ng dagat. So pinilit ko na lang kasi sayang yung punta ko doon, tsaka yun nga, excited din akong gamitin pero saglit lang naman ako, tsaka hindi ko ginamit na matagal. Talagang tinignan ko lang kung paano siya gamitin, or baka may makita akong problema para magawa na agad ng solusyon. So far okay naman. At least nagamit natin ng kahit saglit lang para sa next na fishing natin. Okay na. Kasi bala ko gumawa talaga ng separate video para sa field testing. Siguro by next week na lang. Kasi nga yan, epic fail yung field test natin. So may mga issue pa akong nakita pero sa na lang, sa next video na lang. So next video na lang papakita kasi baka nakita ko lang yung issue na yun kasi gawa nga ng condition ng dagat. Kaya parang may problema. So ayun, yun lang. Thank you for watching.